Darating ang panahon na maraming tao ang tatanggap ng Mark of the Beast dahil iniisip nilang ito ang tamang gawin. Hindi ibig sabihin dahil sila ay masama at sumasamba nito, kundi dahil sila ay pagod, natatakot at desperado. Isipin mo ang isang mundong nasa krisis katulad ngayon. Bumagsak ang mga sistemang pang-ekonomiya at laganap ang digital identity theft. Hindi na mapagkakatiwalaan ng mga tao ang kanilang pera, seguridad, o maging ang kanilang kapitbahay. Pagkatapos, ay may iniaalok na bagong solusyon. Nangangakong aayusin ang lahat, mamarkahan sa kamay o noo na nag-uugnay sa iyong pagkakakilanlan, pananalapi, at mga record ng kalusugan. Wala ng password, panlilinlang at gutom. Ipinatutupad ito ng mga gobyerno sa ngalan ng kaligtasan at pagkakaisa, at pinupuri ito ng mga personalidad sa media, bilang susunod na hakbang sa ebolusyon ng sangkatauhan. Kailangan ito sa iyong trabaho, bangko at syempre sa pamilihan. Kung wala kang marka, hindi ka makakabili, makabenta at makakain. Ang mga tumatanggi rito ay tinatawag na pasaway, o banta sa kaayusang panlipunan. Pinagtatawanan sila, o kaya'y hinahabol pa, pero karamihan sa mga tao, sumusunod na lang, hindi dahil nais nilang suwayin ang Diyos, kundi dahil gusto nilang mapakain ang kanilang mga anak, dahil sila ay natatakot at ginagawa rin ito ng lahat. At para sa iba, hindi lang ito tungkol sa kaganhawahan, nagiging simbolo ito ng karangalan, tanda ng pag-unlad, at ng pagiging nasa tamang panig di umano ng kasaysayan. Ni hindi nila namamalayan kung ano talaga ang kanilang ginawa. Ang Antikristo ay hindi ipapakilala na may sungay, kundi may mga pangako, suporta ng mga kilalang tao, at mga gantimpala. Hindi ito magmumukhang pagsuay, kundi pagsunod. At ang pinakanakakatindig balahibong bahagi, ay may mga taong tatanggap ng marka, at hindi nila malalaman kung ano talaga ito, hanggang sa huli na ang lahat. May mga bagay na propetiko na nangyayari sa buong mundo ngayon, at maraming tao ang hindi ito pinapansin. Kaya napakahalaga ng pagkakaroon ng pananaw, na ayon sa Biblia. Bawat mananampalataya ay dapat maging mulat sa mga nangyayari sa mundo, dahil marami sa mga ito, ay tumutugma sa mga hula ng Biblia, tungkol sa mga huling araw. Kaya halina at pag-usapan natin ito. Narito ang ilang mga bagay na dapat tandaan. Pinili ng US Department of Homeland Security ang ilang startup, upang bumuo ng mga digital identity credentials. Sa buong mundo, bumibilis ang pag-unlad ng mga digital ID, at isa ang Estados Unidos sa mga pinakabagong bansang sumusulong sa proyektong ito. Sa Australia, ipinasa na ang batas ukol sa digital ID. Layunin ng batas na ito, na magkaroon ng pambansang sistema ng digital ID, na maaaring gamitin ng mga institusyong pinansyal, at iba pang provider, na papayagang sumali sa plataporma ng gobyerno. Ang ipinangakong benepisyo nito, ay mas malakas, at mas ligtas na online ecosystem para sa mga mamamayan. At kung pupunta ka naman sa Europe, may mga tao sa Sweden, na nagsimula ng magpalagay ng microchip, sa kanilang mga kamay. Ang Antikristo ay magkakaroon ng kapangyarihan sa isang pandaigdigang sistemang pang-ekonomiya. Isang mundo na pinamumunuan ng iisang diktador, na may kontrol sa lahat ng kalakalan. At upang ipakita ang katapatan sa kanya, pipilitin niyang tanggapin ng mga tao ang isang marka. Kung wala ito, hindi sila makakabili o makakapagbenta. Walang duda, ang mga pundasyon para sa pagdating ng isang pinunong pandaigdig, ay unti-unting inilalatag. Sa mga huling araw, magkakaroon ng ganap na pagtanggi sa Diyos sa mundong ito. Lahat ng pinaninindigan ng salita ng Diyos ay itatakwil. Darating ang panahon, na ang mga tao ay maghahanap ng mga aral, na magandang pakinggan. Gusto nila ng ebanghelyo na nagbibigay ng pagpapala, ngunit walang hinihinging pagsisisi. Gusto nila ng ebanghelyo ng kasaganaan, imbes na buhay ng sakripisyo. At sa totoo lang, marami na nito ngayon. Mas gusto ng mga tao ang mga mensaheng magaan sa pakiramdam, kaysa sa dalisay na ebanghelyong tumatagos sa puso, at humahamon sa bawat kasalanang gawa sa buhay mo.
Ngayon, dagdag pa sa katiwaliang mamamayani sa mundo, sinasabi sa Biblia, na magkakaroon ng ganap na pagbagsak ng lipunan. Dahil ang mga tao ay magiging taksil, padalos-dalos, mapanirang puri, malulupit, suwail sa magulang, mapang-abuso, at walang pagpipigil sa sarili. Walang batas, walang tiyak na moralidad at walang anumang uri ng pagpigil. Gagawin ng bawat isa ang inaakala nilang tama sa sarili nilang paningin, at kaawa-awa ang sinumang manggahas na questionin ang pamumuhay ng iba. May mga taong magkakaroon ng anyo ng kabanalan, ngunit itatanggi ang kapangyarihan ng Diyos. Ayon sa kasulatan, dapat nating layuan ang mga taong ito. Ito na ang panahon ng mga relihiyosong rebeldeng lalaki at babae, na may panlabas na anyo ng kabanalan, pero sa kalooban ay puno ng kasalanan at panlilinlang. Ang mga relihiyosong rebelde, ay magtatanong ng lahat ng tamang tanong, ngunit bantayan mo ang kanilang mga gawa, dahil sinusunod nila ang maling mga sagot. Maari pa silang magbanggit ng mga talata mula sa kasulatan, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa Diyos, at mas lalong malayo sa kanyang salita. Mayroon ng mga alingaw-ngaw ng digmaan. Sinabi ng Biblia na sa mga huling araw, ay darating ang mga mapanganib na panahon. Kaya't hindi na tayo dapat magulat, kapag ang mundo ay bumagsak sa isang nakababahalang kalagayan. Binalaan tayo ni Jesus, tungkol sa mga digmaan. Sinabi niyang maglalaban ang bansa laban sa bansa. Sa balita ngayon, ang ulat ay tungkol sa posibilidad ng pandaigdigang digmaan, mga ulat ng posibleng alitan, o mga umiiral ng labanan. Ngunit nais kong sabihin sa iyo na sa mga panahong ito ng kawalang katiyakan, hindi mo kailangang matakot, dahil sinabi na sa atin ng salita ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap. Alam natin kung ano ang darating. Alam natin kung paano ito magtatapos. Hindi natin kailangang mangamba, sapagkat sinabi sa atin ng salita ng Diyos sa Lucas Kapitulo 21 versikulo 28 ang ganito. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingala sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. At hindi rin tayo dapat mag-alala, sapagkat sinasabi sa Mateo Kapitulo 6 versikulo 25 hanggang 26 ang ganito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinuman, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sa kabuuan, bilang mga anak ng Diyos, kapag nakita natin ang mga palatandaang ito, dapat tayong palaging sumilong at kumapit sa Biblia. Bilang mga anak ng Diyos, kapag nakikita natin ang mga palatandaang ito, dapat tayong laging sumilong sa salita ng Diyos. Ipinahayag na ng Diyos kung ano ang darating. Binalaan niya tayo tungkol sa mga panganib sa hinaharap. Ngunit ipinangako rin niya na tayo'y kanyang paprotektahan, iingatan, at ipaglalaban bilang kanyang mga anak. Kaya't ikaw at ako, ay dapat laging may pananaw na naaayon sa Biblia. Isang pananaw na mulat sa nangyayari sa mundo, ngunit hindi naapektuhan ang ating kapayapaan o pananampalataya sa Diyos. May espiritual na labanan na nagaganap. Sa tingin ko, bawat Kristiyano sa buong mundo ay nararamdaman na may matinding espiritual na digmaan na nangyayari ngayon. Tingnan mo ang paligid, pagkakabaha-bahagi, kawalan ng batas, at pagbagsak ng lipunan, kitang-kita ito ng sinumang nakakakilala sa salita ng Diyos. Sinasabi ng ilan na ang panlilinlang, ang pangunahing dahilan ng pagkakabaha-bahagi, na sumisira sa Amerika. Sinasabi naman ng iba na ang moral na pagbagsak ng kanluran, ay nagdadala ng paghatol ng Diyos. Sinasabi sa atin ni Jesus na ang mga grupo ng tao, mga lahi, ay mag-aalsa laban sa isa't isa. Hindi ba't ito mismo ang nakikita natin sa ngayon? Matinding pagkakabaha-bahagi sa pagitan ng mga tao. Ang paniniwala ng isang kapitbahay sa politika ay narito, habang ang paniniwala ng isa pa ay naroon. At dahil dito,
nagkakaroon sila ng sama ng loob sa isa't isa. Iba na talaga ang mga araw na ating kinabubuhayan ngayon. Sinasabi ng Biblia na sa mga huling araw ay darating ang mga mapanganib at mahirap na panahon.